Amen. Thank you, Pastor Eli. Amen. Are you happy tonight? Amen. Amen. At nasaan yung nag-solo kanina? Amen. Oh, Mama Anika, I love you. Amen. Oh, mapalad makapag-asawa ng anak ng pastor. Amen. Kaya ganun na lang revive ngayon si Brother Sales. Amen. Amen. Tumayo po tayo lahat. Let's all stand and open our Bibles to Luke chapter 23. Luke chapter 23. And as we look to that great mountain, Mount Calvary. Luke chapter 23, verse 33. Luke chapter 23, verse 33. Thank you, Preacher Joshua, for that great message. Amen. Partida pa yun, nag-basketball pa siya. Amen. Wow, what a blessing. Luke chapter 23, 33. Luke 23, verse 33. Basahin po natin ng responsive reading until verse 46. Amen. Let's get the full context. Let's read with understanding. Luke chapter 23, verse 33. Responsive reading. Kung nakuha nyo na po, say aloud, amen. Amen. You read verse 33, and I'll read verse 34, and we'll read responsively. The Bible says, and when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And saying, If thou be the Christ of the Jews, save thyself. If thou be the King of the Jews, save thyself. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. Amen. Look again with me sa verse 33. Ang sabi muli ng Bible, and when they were come to the place which is called Calvary. Amen. Tayo po manalangin. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat po, Panginoon, na all the way sa panahon po namin, we still have a copy of God's inspired, preserved word. We thank you for our Bible. We thank you for the King James Bible. We pray na once again, kayo po'y kumilos sa aming kalagitnaan. Do for us what we cannot do for ourselves. At gawin niyo po ang hindi namin kayang gawin bilang mga preachers, bilang mga mere na tao. And we pray that you use your word to bring revival to the Christian, to the young person po ngayon. We ask you all of these things. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Masaya po ba lahat ngayon? Amen? Amen. Our title, if you're taking notes ngayong gabing ito, our title is this, Our Mountain of Victory. Our Mountain of Victory. O kumbaga sa hiligay nun, ang aton bukid sang kadalagan. Trying hard po, amen? Pero alam niyo naman po, ako ay hindi masyadong mahaba mag-preach o hindi po sobrang malawig mag-preach, amen? Sapagkat ako'y naniniwala, it should be quick and powerful, amen? At I like to give time to Pastor Eli sa invitation. I respect that. And at the same time, I like to give stress sa mga kitchen crew, amen? So we enjoy the Word of God.
At ang usapan natin, hindi ako masyadong malawig mag-preach, pero kayo ay makikinig. Amen? Makikinig at may response at may respeto sa salita ng Diyos. Our title is this, Our Mountain of Victory. Napakaganda ng inawit kanina ng choir. Amen? Blessed assurance. At ang mensahe po kaninang umaga about surety of salvation, assurance of salvation, and then sharing that salvation. As we saw kaninang umaga, ang sabi sa Acts 16 verse 17 na nabasa natin kanina, the same followed Paul and cried saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Listen, it is God's will that every young person, it is God's will na bawat isa rito ngayong gabi, you know that you are saved, amen, and then you share that salvation to other people. It's God's will that everyone here you are saved. It's God's will that everyone here you are a soul winner. And it's God's will that everyone here, alam mo kung bakit. Amen? Sapagkat pag ang nagpakilo sa iyo ay Holy Pilit, hanggang doon ka lang. Pero kung ang nagpakilo sa iyo ay Holy Spirit, ay may power po doon. Amen? And so, this camp, there are many mountains represented sa mga grupo po natin. Alam ko po, may Mount Ararat. Amen? Mount Sinai, you say amen? Mount Hermon, nasan kayo? Mount Carmel, nasan kayo? Amen. Mount Pisgah, nasan kayo? Mount of Olives, nasan kayo? Mount Moriah, nasan kayo? Wow, amen. Mount Gerizim, nasan kayo? Mount Zion, nasan kayo? But my favorite is Mount Calvary, amen, the greatest mountain of all. Sapagkat ang tagumpay ng Kristiyano ay doon po talaga nagmumula sa Mount Calvary, amen. Kaya pag hindi kayo nanalo, ewan ko na lang sa inyo, amen. But the greatest mountain of all is Mount Calvary, amen. Because of the victory on that mountain, ay pwede po tayong merong tagumpay. Now, the source of revival, the source of our victory, let us always remember, ay doon po sa lugar na yon. Amen? The place of revival ay hindi po sa SM. Amen? The place of revival ay hindi po sa swimmingan. Amen? It can be traced to that place called Mount Calvary. Thank God tonight we are here sa La Paz, Iloilo. Amen? At ang preacher na pinadala po rito from CBBC San Pedro, from Pasig Bible Baptist Church, from Missouri, yung missionary galing Amerika, from Dallas, Texas, back from America, all the way from England, all the way from Jerusalem. At pag trinace po natin ang revival na ating nai-enjoy ngayong gabi, all the way back to that place called Calvary, I remember, amen, the day I was saved, and I thank God there's a place called Mount Calvary, amen. Hindi man tayo makarating sa Israel nang makitang mukha ng lugar na iyon. But thank God there was a day when we went to Mount Calvary sa ating puso at tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Now, to be clear, we do not believe that Jesus is anymore nakapako sa krus. Wala na po siya sa krus. Amen? Wala na po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wala na rin siya sa dingding. Amen? Wala siya sa libingan. He is alive forevermore. At nandirito ngayong gabi sapagkat where the Spirit of the Lord is, there is liberty and revival sa presensya ng Panginoon. Amen? And so, ganun pa man, alam po natin, the revived Christian is always looking to Christ. He is always living the cross, and he is lifting up the message of the cross. So our title tonight is this, the mountain of our victory. You see, the cross of Jesus has tremendous power. Sapagkat, listen to me, ang nangyaring doon 2,000 years ago, sa malayong lugar mula sa atin, all the way sa Israel, for some hours, ilang oras lamang sa krus ng Kalbaryo, it is one of the most important days in all of history sapagkat salvation was found at that place. Our strength in Christ was found at that place. Our steadfastness for the Christian life is still found at that place. The spark for revival is found at that place. And our victory is found at that place. Kapag ating nakita yung victory, yung na-overcome ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, you will have power sa iyong Christian life. Amen?
So for a few moments tonight, I want you to go with me to that place called Mount Calvary. Amen? We will climb higher and higher sa bawat puntos ng ating mensahe, and we will look at that wonderful place called Mount Calvary. Amen? And we will sit at the feet of Jesus. We will worship our Lord, and we will be revived and more energized to win many people sa ating Panginoon as we look at what He did for us. Amen? You see, pwede namin kayong pagalitan ng pagalitan, pero there is more power when we look to what He did for us, because it will motivate you to serve with a pure motive for the Lord. When I think of the Lord and what He has done for me, my soul cries, hallelujah, thank God for saving me. Amen? 5 bagay lang po. If you're ready, say aloud, amen? Number 1, I want us to see tonight the path to Mount Calvary. The path to Mount Calvary, leading up to that most important moment sa krus ng Kalbaryo, nung binigay ng Panginoon ang kanyang buhay po roon, ay merong matinding lakbay ang Panginoon patungo sa Mount Calvary. Now we reject ang turo ng Catholic of the 14 stations of the cross. We reject the practice ng penitensya. Pero listen, matindi po ang landas ng Panginoon patungo sa Kalbaryo. You see, the cross is not a piece of jewelry. Amen? It was a place of cruelty. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, hindi cute ang cross, hindi kwintas ang cross, hindi orasyon ang cross, hindi dekorasyon ang cross. The cross is a place that you will go to die. The cross is a horrible place. Pag ito'y nakita ng tao, iiwasan nila ang cross, sapagkat they know those who went to die to the cross ay hindi na bumabalik. But there was one na pumunta sa cross at siya'y nakabalik. Bumangon siya muli. It was the Lord. He won our victory sa cross ng Kalbaryo. Oh, pero nung panahon ng Panginoon, nobody wants to be around a cross. It was a place of horrible death. Ang mga pinapako po doon were nailed to the cross, and the soldiers were there to perform the execution. They also have to deal with the crowd, sapagkat pinagkakaguluhan yung mga tao na namamatay sa cross. Some are mocking, and some are there to make fun of those who are dying. Pero just imagine the most cruel way na pwedeng patayin ng isang tao. At yun ang inimbento ng mga Romano called crucifixion. Crucifixion was invented by the wicked Roman government. At nung ito ay nagkaroon sila ng occupation, naging prailing dayuhan sila sa Israel, nung inintroduce nila ang crucifixion sa Israel, ang lahat ng taong Hudyo were shocked at sila'y nagulat and horrified, sapagkat naalala nila yung curse sa Deuteronomy 21 na ang sabi, cursed is everyone that hangeth upon a tree. You see, it was the worst death, and the path to Mount Calvary ay matindi. Just listen, dumaan ang Panginoon sa triumphal entry in Jerusalem. Pinalakpakan siya. In the next moment, sumigaw silang, crucify Him, crucify Him. He cleansed the temple. He observed the Last Supper. Tumuloy siya sa Garden of Gethsemane. He prayed, sweat, and drops of blood for our soul. He was betrayed by Judas Iscariot. He was arrested doon sa garden. He was tried before the Sanhedrin. He was denied by Peter. He was tried before Pilate. Jesus was sent to Herod Antipas. Back to Pilate, pinagpasan-pasahan siya. He was scourged and mocked. He had a crown of thorns, and He carried the cross na nagtitimbang daw po ng mga 300 pounds, and He carried it for you and I. Pero mas mabigat pa roon ang kasalanan natin lahat, at ang kasalanan ng buong sanlibutan, ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat, ang bigat na yon, iniligay niya sa kanyang likod, and He brought it doon sa krus ng Kalbaryo. He brought it up the mountain to accomplish our victory. Amen? Thank God! Tumuloy siya sa krus ng Kalbaryo. At anytime, pwede siyang umayaw.
At any time, pwede nga sabihin, i-call the 10,000 angels at sabihin niya, ayoko na, bayaan mo itong mga to magpunta sa impyerno. But thank God, He loved my soul, and He loved your soul, and He went all the way to the mountain of our victory to overcome and to win our salvation. That's the path of Calvary. He was the author and finisher of our faith. Amen? But pangalawa, I want you to see tonight the place of Mount Calvary. The place of Mount Calvary. Listen, ito po ay takdang lugar for a takdang purpose. Look again in our text in verse 33. Luke chapter 23, verse 33. The Bible says, and when they were come to the place which is called Calvary. Lord willing, this week, I will bring another message at makita kung bakit doon. Bakit doon? But I want us to see tonight the place. Yung lugar na yon is part of a mountain range. It was a prepared place. Now, think of this. Si Kristo mismo ang naglikha sa lahat. Amen? He's the Word, the living Word. He's God in the flesh. He created all things. Siya mismo ang naglikha sa lugar na iyon. Amen? He is the creator of the hill called Calvary. He created the trees, yung mga puno na gagawing kahoy para ipako siya sa cross. Siya rin ang naglikha. Siya rin ang naglaka sa iron na gagawing pako na alam niyang ilalagay sa kanyang kamay. Siya rin ang naglikha sa mga tao, sa mga Romano na soldiers na siyang nagpako sa kanya. But still, He prepared a place for our salvation. Amen? Merong siyang hinandang lugar para sa ating kaligtasan. And thank God for that. We see it is a prepared place, but listen also, it is a pictured place. Ang lugar ng Kalbaryo ay merong nilalarawan sa atin. Calvary is called Golgotha, which is the place of a skull. The Bible says in Matthew 27 verse 33, just listen, and when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull. They say na pag nakita mo yung Kalbaryo sa isang anggulo, it looks like a skull. Bakit? Kasi doon binayaran ng Panginoon ang kasalanan natin lahat. Ang dahilan ng kamatayan. He paid for that. Not only that, ang sabi po ng mga Jewish historian, nung si King David ay nanalo against the giant at pinugutan niya yung ulo ni Goliath, yung ulong yon ay dinala niya sa Jerusalem at binaon niya sa ilalim ng isang bundok at yun ang Golgotha. Kaya daw yung skull ni Goliath ay nandoon sa Golgotha. At alam po natin ang propesiya sa Genesis 3 verse 15 na pinangako ng Diyos nung nagkasala si Adam at Eva. Sabi niya, may darating na tagapagligtas. Through the seed of the woman, He will bruise the serpent's head. Amen? Tutuklain siya ng ahas sa kanyang paa. Pero idudurog niya naman ang ulo ni Satanas. And I believe sa krus ng Kalbaryo, natukla ng ahas ang ating Panginoon sa kamay at sa kanyang paa. Pero doon, dinurog niya ang ulo ni Satanas. Amen? And He won the victory for our souls. You see the picture of that place, but also listen, we see the purpose of that place. Kahit sa pinakamadilim na oras of human history doon sa Kalbaryo, ay may purpose pa rin ang Panginoon. Amen? Now this is the worst time. Listen, sapagkat yung grabing kasalanan ang ginawa ng tao, na ginawa nila yon sa kapwa-tao nila, pero ginawa nila yon sa Diyos. Ginawa nila, trinatong nilang ganun ang anak ng Diyos. Kaya darkness come over the land. There was darkness for the space of 3 hours doon sa krus ng Kalbaryo. And in the darkest moment, God was doing His greatest work. Amen? Doon ina-accomplish ng Panginoon ang kaligtasan natin lahat. Kaya do not ever be discouraged when you go through dark times. Merong ginagawa ang Diyos. Amen? Even in the place of a skull, God had a great purpose. It was a place of death, lugar ng kamatayan. Now listen to this. Golgotha was a hill north of Jerusalem, visible for most of the city at that time. It is the highest point. Ibig sabihin, yung mga nandun sa Jerusalem, they can see doon sa hill of Mount Calvary.
May tatlong pinapako sa araw na yon. 3 men on the mountain, up on Calvary, but the one in the middle was Jesus. He died for you and me. Doon, sa krus ng Kalbaryo, ay kitang-kita ng lahat. He died for us publicly. Amen? Kaya nga po, pag tinanggap mo ng Panginoon, hindi ka dapat mahiya. Publicly, dapat tinatanggap mo siya. Pag susunod ka sa tubig, bautismo, hindi ka dapat mahiya. Publicly, dapat susunod ka sa Kanya. Pag magsusuko ng buhay purito sa harapan, hindi ka dapat mahiya. Publicly, dapat you go forward for the Lord because publicly, He died for you and me. Hindi ka kinahiya ng ating Panginoon. He died for you and me on the cross of Calvary. Hindi lamang visible from Jerusalem, but remember, namatay ang Panginoon during the Passover. So all ng mga Hudyo ay siksikan doon sa Jerusalem. Nag-uwian ng galing sa kanilang mga bansa, kung saan sila abroad, mga probinsya nila, nagpuntahan sa Jerusalem. Punong-puno at umaapaw ng tao ang Jerusalem. And they can see there is one being crucified, the true Passover Lamb. Jesus was there in the sight of all the people, pero hindi lamang yun. Listen, not only all the people are watching, but all heaven was watching. Ang buong sangkalangitan ay nanunood because the greatest event ever, ang kanilang prinsipe, ang kanilang Diyos, ang kanilang tagapaglikha ay nangduron sa krus ng Kalbaryo at sabi nila, what amazing love nang naglikha sa mga taong ito, bagamat nagrebelde sila sa Kanya, ay namamatay for them. Amen. And they saw the compassion of the Lord and they are ready doon at nakaabang nanunood from the banisters of heaven because at any moment He can call 10,000 angels na tanggalin siya sa krus ng Kalbaryo, but thank God hindi niya ginawa yon. He stayed on the cross for you and I. He stayed and He paid for our sin. All of heaven is watching this greatest event because Christ will win the greatest victory. He will overcome the impossible. He will pay for the sin of all the world. Amen. At nanonood ang sanlangitan. Now listen, pag sabi noon, pag may laban si Manny Pacquiao, ang buong Pilipinas nanonood. Kaya nagpa-brown out sa Pilipinas kasi sabay-sabay nakabukas ang lahat ng TV ng Pilipinas. Kahit Sunday, hindi magsisimba manonood ng Manny Pacquiao. Sapagkat maging mga Pilipino sa Amerika, Canada, all over the world. Because ang sabi ni Manny Pacquiao noon, pinaglalaban niya ang Pilipino. Amen? Kaya nanonood sila. But listen, on that mountain, 2,000 years ago, mas matindi ang ating Panginoon sapagkat ang kanyang pinaglalabanan ay ang kaluluwa natin lahat. Amen? He was fighting for our soul. He was fighting for our victory on the arena of Calvary. Pinaglalabanan ni Kristo all the souls of humanity. Amen? At nanunood lahat doon. It was a public place. But listen, it is also public sapagkat it was a public execution. Ang goal ng mga Romano ay maglagay ng tao sa krus ng Kalbaryo para magsilbing warning sa lahat ng taga-Jerusalem na walang lalaban against the Roman government. That's their goals. It is a public execution. At yung paraan nila para sa mga walang mag-isip, magrebelde sa kanila is to put sa krus ng Kalbaryo. At yung kinuhang pwesto ni Kristo, ang dapat nandun sa gitna ay si Barrabas. Go quickly in your Bibles to Mark 15, verse 7. Mark 15, verse 7. Guilty ng kasalanang insurrection si Barrabas. Mark 15, verse 7. Now, ang meaning ng pangalan ni Barrabas, listen, Bar sa Hebrew means anak. Okay, di ba si Simon Bar Jonah, Simon son of Jonah. It means son. Abba or Abbas means father. Alam natin yon. So Barabbas, his name means son of the father. Pero he's a counterfeit son of the father. Makita natin, pinili ng mga taong religyoso ang peking son of the father as opposed to the true son of God. And they put Barabbas free. Look at Mark 15 verse 7. The Bible says, and there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection.
Yun po ang kasalanan niya. Who had committed murder in the insurrection. So he is bound with them. Kasama niya yung dalawang tulisan. Verse 8, and the multitude crying aloud began to desire him to do as he had done, even done unto them. But Pilate answered and said, saying, will ye that I release unto you the king of the Jews? For he knew that the chief priests had delivered him for envy. But the chief priests moved the people that he should rather release Barabbas unto them. And Pilate answered and said again unto them, what will ye then that I shall do, or that I shall do unto him whom you call King of the Jews? Then Pilate said unto them, why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, crucify him. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, which when he had scourged him, to be crucified. You see, ang dapat nakapako, ang nakaschedule talaga sa araw na yon, ay si Barabbas. But he took his place. And listen, ang dapat napako doon, hindi ang Panginoon, kundi tayo. He took my place. He took your place sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ang dapat nandoon. Atin dapat yung pako sapagkat tayo ang nagkasala sa Diyos. Amen? It was my nails that were in His hands. It was my crown of thorns that He wore. Thank God, binayaran niya ang kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. It was a place that was public. But listen, also, it is a place of salvation. Ang lugar ng kaligtasan ng tao ay wala po sa Vatican. Wala po sa Quiapo. Amen? Wala po sa Mecca, doon sa Saudi. Wala po sa Mount Banahaw. There's only one place kung saan binayaran ng Diyos ang kasalanan natin lahat. Saan yun? At the cross. At the cross where I first saw the light, where the burden of my sin rolled away. Amen? It was there. By faith, I received my sight, and now I am happy all the day. Amen? Thank God sa lugar na iyon na binayaran niya ang kasalanan natin lahat sa krus ng Kalbaryo. And even though we may never go there physically, kung ikaw ay saved, nakarating ka rin doon spiritually, sapagkat sabi ng Hebrews 12 verse 22, now we have come to Mount Zion. Amen. Thank God for that day that we were saved. We see it was a purpose place. But listen, also, it is a painful place. Now listen to this na sinulat po, babasahin ko po, sinulat ng isang Baptist na doktor, physical doctor, about what happened doon, medically, sa krus ng Kalbaryo. Jesus was condemned to the death penalty. At the time of crucifixion, it was the worst death possible. It was brutal. It was bloody. Only the worst criminals were condemned to be crucified. Yet, it was even more dreadful for Jesus. For unlike other criminals condemned to be death by crucifixion, Jesus was nailed to the cross by His hands and feet, rather than tied. Marami tinatali lamang, pero siya ay pinako, and it fulfilled prophecy. Each nail was 6 to 8 inches long. The nails were driven into his wrists, not the palms, as commonly nakikita natin na lalarawan. Hindi po, nilagay po sa kanyang wrist. Pag nilagay sa kanyang wrist, it supports his weight more, at may tinatamaan na median nerve na kung saan it shoots pain all through his body. The Roman guards knew where to put the nails, kung saan pinaka masakit. Jesus had to use his back muscles to support himself so that he could breathe at the cross. Both of his feet were nailed together. Thus he was forced to support himself on the single nail that impaled his feet to the cross. Jesus could not support himself with the legs for long because of the pain, so he would alternate between arching his back and using his legs just to continue to breathe. Imagine the struggle, imagine the pain, imagine the valor, imagine the bravery. Every breath, pinaglalabanan niya, bawat hininga sa krus ng Kalbaryo hanggang maubos ang kanyang dugo so that you and I could be saved. He fought for us on the cross of Calvary. Each breath was a fight for over 3 hours until he yelled with a final breath, "It is finished." He endured the cross for 6 total hours. A few minutes before he died, Jesus stopped bleeding. He was, alam po natin, sinaksak siya ng spear, and blood and water flowed out of his body. He paid for our sin. Binigay niya lahat ng patag na kanyang dugo
para sa atin. Amen. Thank God for the cross of Calvary. He paid for our sin at that place. Hindi basta-basta ang victory na ginawa ng Diyos para sa atin sa Mount Calvary. Amen. It was a place that was painful. It was a prepared place, a purposeful place, a public place, a painful place, but it was also a payment place. Lugar ng kabayaran. You see, He bore our sins in His body on that tree to be a propitiation for us. We see the place of Mount Calvary. Number 3, gising pa ba kayo? Amen? Number 3, we saw number 1, the path to Mount Calvary. We saw number 2, the place of Mount Calvary. And then may mga subpoint yun. Pero number 3, the people at Mount Calvary. The people at Mount Calvary. Look again, please go back sa ating main text sa Luke chapter 23, verse 34. Balik po sa Luke chapter 23, verse 34. The Bible says in verse 34, and when they were come, verse 34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Take note, verse 35, and the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself. If he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. The people at Mount Calvary. Nabasa po natin dyan, the people stood beholding. Sa Roman culture, nanonood talaga sila ng mga violenting event, cruel event. Alam natin sa Colosseum ng mga Romano, ay talagang it is a cruel event. They enjoy to watch. Sila nagpauso sa Pilipinas yata ng sabong. Amen? Pero they enjoy to watch now the cross of Calvary. Jesus predicted there would be spectators to his execution. Listen to this verse. Sa ulo natin ito, John 12 verse 20. The Bible says, And if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Ang tukoy niya po ron, bagamat dapat tinataas natin lagi si Kristo, ang tukoy niya ron ay ang krus ng Kalbaryo. Kung siya ay itataas dun sa krus, it will be a way of salvation for all men unto him. Just like the serpent in the wilderness kay Moses, nung tinaas yung kahoy na yun, amen? Kung sino man ang tumingin doon at sumampalataya doon ay maliligtas mula sa tukla ng ahas, amen? At ganun din po, sabi ng Panginoon, pag ako ay nataas sa krus ng Kalbaryo, it will be a way of salvation for many people. It will be like a magnet, amen, giving salvation to all people, giving revival to all people. I will draw all men unto myself. If I be lifted up, nakita siya ng maraming tao. The people stood beholding. Yung mga taong puron, iba-iba ang reaksyon. May taong sa krus na galit. May taong inggit out of envy. They crucified him. May taong curious nanonood. May taong nanonood out of devotion. There is some are doubtful. There is some fearful. Like John the Beloved. There is some full of hatred. There is some full of love. There is some full of mockery. There is some full of rejection. There is also some that have repentance. The people stood before him, beholding. Sino-sino yung mga taong yun? Una, tingnan niyo po sa verse 35. Una yung rulers. Verse 35. The Bible says, And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. Itong mga rulers na ito, sila din po ang nagpadala sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sila ang nag-accuse sa Kanya.
Sila ang nag-convene ng plano para mapunta ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Now, nandiyan siya sa krus, they say, we finally have Him where we want Him. They mocked Him at the cross of Calvary. Isang supplement na text sa Matthew 27, tingnan po isang parallel passage, Matthew 27 verse 39, the Bible says, and they that passed by reviled Him, wagging their heads, and saying, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking Him with the scribes and elders said, he saved others, himself he cannot save. He trusted in God, let Him deliver him now, if He will have him. For He said, I am the Son of God. And so the rulers are mocking the Lord Jesus Christ. But listen, hindi nila alam, ang kanilang ginagawa at ang kanilang pinagsasabi is fulfilling the prophecies of the Lord. Kahit sa huling pag-rebelde nila sa Panginoon sa Kristo, still, tinutupad lang nila ang prophecy ng Panginoon. Amen? Isi lahat ng detalye ng Mount Calvary was foretold 4,000 years ago. His riding on a donkey was prophesied in Zechariah. Yung pagsigaw niya ng Hosanna was prophesied in Psalm 118. He cleansed the temple was prophesied in Malachi 3. The Garden of Gethsemane was prophesied in Isaiah 53. Yung pag-deny ni Pedro was prophesied in Zechariah 13. The piercing of his hands and feet was prophesied in Psalm 22. Pinagsugal ang kanyang damit was prophesied in Psalm 22. He thirst on the cross was prophesied in Psalm 69. That none of his bones would be broken was prophesied in Psalms 34. That he would be mocked and insulted was prophesied in Psalm 22. That he was be betrayed by a friend was prophesied in Psalm 41. That there was darkness over the land was prophesied in Amos chapter 8. That there would be vinegar was prophesied in Psalm 69. That he would be sold for 30 pieces of silver was prophesied in Zechariah 11. That he would be struck on the cheek was prophesied in Micah chapter 5. And so on, and so on. We could go at makita natin na anuman ang gawin ng tao, labanan ng Diyos, it fulfilled the prophecy. Kaya listen tonight, huwag mo lang labanan ng Diyos. Amen? Huwag mo lang labanan ng panawagan ng Diyos. It's time you surrender to the Lord at tanggapin, yes, He is the King. Siya ang hari ng aking buhay. Oh, we see doon sa krus ng Kalbaryo, they fulfilled the prophecy. Although the people are mocking Him, lalo lang nilang tinutupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Listen, hindi mo kayang labanan ng Diyos. Kung tinatawag ka niya, mabuti pa, you surrender and you let God use your life. You cannot fight God. Sabi ni Billy Sunday, the old-time preacher doon sa Amerika, your arms are too short to box with God. Amen? Hindi mo kaya makipag-boxing sa Diyos. Amen? He will always win because He is our great Savior. Oh, sabi ng Bible, sa Psalm 22 verse 16, isang propesya. Ang sabi po, they have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet. Itong mga rulers na ito, gawa ng pride nila, nilabanan nila ang plano ng Diyos. Huwag mo hayaan ang pride ang sumira sa kalooban ng Diyos para sa buhay. You must humble yourself before the Lord. And can you imagine, isang paratang nila sa Panginoon, He saved others. Niligtas niya yung iba. Hindi niya maligtas ang sarili niya. Bira, may mga martis pa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Thank God. Sa atin positive yun. He saved others. Amen? Thank God, niligtas niya tayo. Amen? At ang kanyang sarili, hindi siya bumaba doon sa krus ng Kalbaryo for my soul and for yours. Kaya huwag ka rin mag-quit. Don't quit serving God. Don't come down from your ministry. Keep serving the Lord sapagkat may taong nais abutin ng Diyos. We see the rulers ay rejected His authority. Pero pangalawang grupo sa ating teksto, look at the soldiers. Balik po sandali sa Luke chapter 23. Look again in verse 36. Luke 23 verse 36. Nandiyan naman po yung mga sundalo. The soldiers also mocked Him, coming to Him and offering Him vinegar and saying, if thou be the King of the Jews, save thyself.
and his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Now listen, sinulat nila doon sa taas ng cross, ito ang hari ng mga Hudyo. Nilagay nila sa 3 lingwahe. Kaya ngayong gabi, may 3 lingwahe din tayo. Amen? May English, may Tagalog, may konting hiligay noon. Amen? But listen, in 3 languages, sinulat nila yun para maunawaan ng lahat ng makabasa ang kanilang insulto sa Panginoong Jesucristo. They did it to mock him. They gave him a drink as if, oh, hari ka, ito, inumin. But it was bitter vinegar. They mocked him with a drink. They mocked him with a signboard in 3 languages. Bakit? Una, the local language, Hebrew. Pangalawa, the world language, Greek. Ang lingwahe ng mga intelektual na tao ng panahon na yon. At pangatlo, the royal language, the religious language, Latin. Sa Hebrew, sa Greek, at sa Latin. They did it to reject him, to ridicule him. But listen, hindi lamang yung soldiers. Merong ding another group sa cross ng Kalbaryo. At yun po yung mga magnanakaw. Natulisan. Look at verse 39 in our text. Some rejected him like the rulers. Some ridiculed him like the soldiers. Some received him. Look at verse 39. The Bible says, in one of the malefactors which was hanged, railed him. Ibig sabihin, diniin niya ang Panginoon. Katabi niya na doon. Saying, if thou be the Christ, save thyself and us. But the other, answering, rebuked him, saying, does not thou fear God? Wala ka bang takot sa Diyos? Seeing thou art in the same condemnation. We indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, binigyan niya ng assurance, amen? Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Itong dalawang ito, tumagal sa kulungan kasama si Barrabas. Pinatigas sila ng oras sa kulungan. They are awaiting their crucifixion. Si Barrabas ay nakatakas, ang worst sa kanila. But the first thief, pinagmatigas niya lalo ang kanyang puso. Now listen, the preaching of the Word of God always accomplishes something. Amen? Pero yung iba, lalong tumitigas ang puso. Katabi na nila ang Panginoong mismo. He hardened his heart. Bagamat mayroong matitigas ang puso, mayroong ding mga inaabot ng salita ng Diyos. Amen? The other heard him. The one, he rejected the Lord, but the other received him. Hindi lahat tatanggap, pero merong tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen? Inamin niyang makasalanan siya, inamin niya nararapat sa kanya ang cross ng Kalbaryo. He confessed that Jesus was sinless. He confessed He is the Lord. And he said, Lord, tandaan niyo po ako doon sa langit. And the Lord said to him, today, amen, not tomorrow, not after the outer darkness. He said, today, you will be with me in paradise. Amen. Immediately, makakasama niya ang Diyos. Wala siyang panahon mamuhay para sa Diyos. He have no time to be baptized. He have no time to prove hindi siya backslider. Ang meron na lang siyang oras ay tanggapin ang Diyos. But thank God, if you receive the Lord, you will be with the Lord kapag ikaw ay namatay. To be absent from the body is to be present with the Lord. Amen. At hanggang sa huling mga sandali sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon ay nag-aakay pa rin ng kaluluwa. Amen? At sabi niya sa kanila lahat, Father, forgive them, for they know not what they do. At doon din sa soldier, at doon din sa katabi niyang tulisan, today, thou shalt be with me in paradise. Now, most people sa cross, nung panahon na yun, namamatay sila by asphyxiation. Ibig sabihin po, hindi na sila makahinga. They cannot breathe anymore. Each breath is a battle. Pero with his final breath, nasabi nung thief on the cross, remember me when thou comest into thy kingdom. And with some of the last breaths ng Panginoon, nabigyan niya ng assurance at sabi niya, today, you will be with me in paradise.
Doon po natin nakikita ang puso ng ating Panginoon. His desire is to reach people with the gospel. Amen. You see, yung thief on the cross ay nakita niya ang puso ng Diyos. Narinig niya nung sinigaw ni Kristo, Father, forgive them, for they know not what they do. So we've seen the path of Mount Calvary, the place of Mount Calvary, the people at Mount Calvary, and lastly, we will see the pardon at Mount Calvary. The pardon at Mount Calvary. Ang kaligtasan natin lahat. Amen. Sinigaw ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. What was being accomplished, what was being overcome sa bundok ng Kalbaryo ay ang kaligtasan natin lahat. Amen. Father, forgive them, for they know not what they do. We see the cross is a place for sinners. Amen. The only place that accomplished our salvation ay yung ginawa niya roon sa cross ng Kalbaryo. It is a place for sinners to be saved. As sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. You see, we are to look to the cross, we are to live the cross, and we are to lift up the cross of Calvary. The place, to conclude, the cross is a place for sinners to be saved. Amen? The cross is also a place for the saved to be revived. And the cross is a place for the soul winner to be recharged. Sapagkat doon natin nakikita ang puso ng ating Diyos. The goal is to bring people to heaven. Dito nakikita natin ang priority ng ating Panginoon. You see, they put a superscription in 3 languages. Sa Hebrew para sa masa, sa Greek para sa mga intelektual, at sa Latin para sa mga religyoso. And what they meant for evil, God meant for good. Amen? They did it to mock Him, but what it did is proclaim for all time that Jesus is King of the Jews. Jesus is King lahat ng tao, kahit intellectual, kahit religyoso. He is King over all the people. He has a message for the Jews that He is the salvation. He has a message for the Greeks that He is salvation. He has a message for the Romans that He is salvation. He has the message para sa mga Ingles na siya ang tagapagligtas. He has a message para sa mga Tagalog na siya lang ang tagapagligtas. He has a message para sa Iligaynon na siya lang ang magtagapagligtas. Anumang lahi, anumang lingwahe, anumang background, there's only one Savior, and it is the Lord. Amen? At nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, the Bible says darkness was over the land, and there was a shaking on Mount Calvary. Amen? And the tail of the temple was rent from top to bottom. Amen? Ibig sabihin, ang tao ngayon ay may daan papunta sa Diyos. Before that, walang nakakalapit sa Diyos, kundi ang high priest once a year. Other than that, nobody can go in the veil of the temple. At yung veilong yun, sabi ng mga scholar, ay sobrang kapal. Kahit liwanag, hindi nakakadaan sa veilong yun. But when Jesus died, it was rent from top to bottom. Amen? Hindi bottom to top, kasi baka tao yun trying to get into heaven. But when He died, amen, I believe that God's hand reached down from heaven and ripped open the veil, sapagkat ngayon bukas ang paraan ng langit that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Amen. And so our job now is to give the message of salvation to a lost and dying world na wala tayong karapatan mamuhay para sa ating sarili. May namatay para sa atin sa bundok ng Kalbaryo, and He paid for our sin. Amen. I believe in a hill called Mount Calvary. Amen. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to that old rugged cross. Amen. I believe that the Christ of Calvary who died on the cross has the power to change lives today. At ang kailangan lang natin, lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. To bow once again, to say, God, now I realize
yung bigat na ginawa mo sa akin, para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Nung sinigaw niya roon, Tetelestai, it is finished. Natapos doon ang pagbayad ng iyong kasalanan. At nag-umpisa doon ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Let's all stand. Heads bowed and eyes closed as Pastor Perez comes for the invitation. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa inyong salita. Most of all, we thank you for the cross of Calvary. Kahit anong aming lahi, American, Filipino, Tagalog, Waray, Ilonggo, there's only one Savior. It is the Lord Jesus Christ. He is not just the King of the Jews or of the Greeks or of the Romans. He is a King of all people, the only saving King. Tonight we recognize, we bow to you, our Savior King. At makita po namin na kung yun ginawa mo para sa amin, it is only fitting that we give our whole life unto you, for you died for us. Gaya ng sabi ni Apostle Paul, I'm crucified with Christ, nevertheless I live. If He died for us, we should live for you. We pray that sa bawat hamon sa young people, makita nila ang reason. There is a compelling reason. It's because of that great mountain of victory sa Mount Calvary. We pray that you bless now. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor Eli, please.